Sa nakaraang kwento natin ay nag-aakma ng kakagete ni Blue si Haro, at sa pagpapatuloy ng kwento. Pilit na iginagalaw ni Haro ang kanyang katawan ngunit hindi niya kaya dahil sa lakas ni Blue subalit nakahawak siya ng isang bato at agad niyang pinukpok si Blue sa ulo ng bato at sinigawan niya si Blue na bumalik na siya sa dati ngunit hindi naman narinig ni Blue ang sinabi nito kaya naman mas piniga ni Blue ang kanyang balikat at nasakta naman si Haro dahil dun. Nang makagalaw na naman siya ay pinaulanan niya ng suntok si Blue habang mayroong pagsisisi sa kanyang mukha. Nagkaroon naman ng bitak ang nasa bandang mata ni Blue at doon na siya nagkamalay at hindi niya na alam kung ano ang nangyari dahil nasa harapan niya na si Haro. Makalipas lamang ang lang sandali ay unti-unti nang nawawala ang parang kulay pula na nasa kanyang mukha at ang tuluyan na nga itong nawala ay hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Bumalik na rin ang isa niyang kamay na naputol gawa ng predator. Nakita niya sina Gujan, Manok at Haro na puro na walang malay habang si Blue ay hindi pa rin umaalis sa kanyang kinatatayuan. Nag-alala siya kay Haro dahil wala nang malay ito. May napansin naman si Blue na isang tunog at pagkalingon niya ay nakita niya ang babaeng maikli ang buhok na dahan-daang gumagapang papalayo sa kanya. Napansin ng babaeng maikli ang buhok na sinusundan na siya ni Blue kaya naman labis ang kanyang takot na nararamdaman. Sinigawan niya si Blue na huwag siyang lalapit sa kanya dahil isa siyang halimaw. Natigilan naman si Blue sapagkat naalala niya ang mga nangyari kanina na siya pala ang may gawa nun. Sinisilip naman ng lalaki si Blue at nakita niya ng lahat ng nangyari at tinanong niya ang kanyang kasama na kung paano ba naging posible yun dahil sinabi niya sa kanila na tutulungan niya sila ngunit hindi niya naman sinabi na mayroon palang ganoong nilalang. Wala namang naging tugon ng kanyang kasama bagkus ay naglakad ito patungo kay Blue habang ang lalaki ay pilit niyang pinipigilan dahil mahuhuli raw sila sa kanyang ginagawa. At ang taong pilit na pinipigilan ay si Huang Bam na mayroong seryosong mukha at hinahawakan niya ang kanyang lab gown at nang makita siya ni Blue ay nagulat naman ito. Tuloy-tuloy lamang sa paglalakad si Huang Bam patungo kay Blue habang pilit siyang pinipigilan ni Blue na huwag siyang lalapit sa kanya sapagkat siya ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi naman siya pinakinggan ni Huang Bam at nilagpasan niya lamang ito at bigla niyang ipinalabas ang kanyang mga kagamitan sa paggagamot at sinimulan niya ng gamutin ang mga nasugatan niyang mga kasamahan. Dumating naman ang lalaking nakasalamin at agaran niyang tinanong si Blue na kung isa ba siyang halimaw at nang marinig ni Blue ang katanungan na yun ay nanlaki naman ang kanyang mata sa gulat. Samantala ang lalaki naman ay habang siya ay nakatanaw sa mga ito ay nagsalita naman siya at sinabi niya na wala raw sa tamang pag-iisip ang matandang yun dahil pinuntahan niya pa rin ang sitwasyon doon kahit na nakita niya pa ang lahat ng pangyayari at kinumpirma niya naman sa kanyang kasama na kung wala ba siyang balak na pumunta doon. Ang kanyang kasama ay ang misteryosong tao at wala naman itong naging tugon sa kanya bagkus ay nakangiti lang ito sa kanya na parang isang baliw. Labis naman ang pagtataka ni Mata sapagkat nakangiti ito sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minuto ay binuhat na ni Huang Bam si Gujan at maging ang nakasalamin na lalaki ay binuhat niya sina Manok at Haro. Tinitingnan lamang ni Blue na papaalis na ang mga ito at hanggang ngayon ay hindi man lang siya umaalis sa kanyang kinatatayuan. Kinabukasan ay nagpupulong sila at ikwento ng lalaki na siya at si Gujan ay nagkakilala sa base ng mga kawatan at nagkasundo silang dalawa upang makipagtulungan at tulungan ang mga kawatan na lisanin ang kanilang base. Nagkasundo rin sila ni Gujan na pakawalan niya ang kanilang mga kasamahan na nakakulong bilang isang pagkain. Nagtaka naman si Manok dahil sa sinabi niya na kasamahan nila na itinuturing pagkain. Sumagot naman ang lalaki na oo sapagkat nagmula sila sa lugar na kung saan ang kanilang sinusubukang puntahan. Ibinalik niya naman ang kanyang pansin kay Gujan at nagtatakang tanong na dapat ngayon ay nagsisimula na sila maglakbay. Nagmayabang naman si Manok at sinabi niya na madali lamang ito sa kanya dahil isa siyang tigasin. Pinagsabihan naman siya ni Huang Bam na magpahinga lamang sila at huwag sila masyadong excited at tinawag niya na naman itong Manok ang buhok. Nagalit na naman si Manok dahil sa tinawag siya na manok ang kanyang ulo at sinabi niya na sinabihan niya na ito dati na hindi manok ang kanyang ulo kundi ay isang mohawk at dahil sa galit niya ay bumuga na naman siya ng dugo. Pinakalma naman siya ni Huang Bam at sinabihan nito na huwag siyang maggagaganyan dahil pinapalala niya lang daw ang kanyang kondisyon. Iminungkahi naman ni Manok kay Gujan na huwag niyang pasobran ang kanyang sarili kagaya ng sa kanya at pwede siyang makapagpahinga kung hindi pa maganda ang kanyang pakiramdam.
Seryoso naman ang mukha ni Gujan at wala naman siyang naging tugon sa iminungkahi ni Manok sa kanya. Nagsalita naman ang babae at tinanong niya ang lalaki na kung sa gayon ay nagmula siya sa istasyon ng radyo. Tugon naman ng lalaki na oo at sa tingin niya ay hindi ipiniliwanag ni Gujan sa kanila ito. Nagtatakang tanong din ang babaeng maikli ang buhok na kung ano ba ang klaseng lugar ang estasyon ng radyo at kung nagawa niya bang makilala ang taong nagsalita sa radyo. Sinundan naman ang katanungan ng lalaking makapal ang bigete na kung totoo ba ang sinasabi ng lalaking nagsalita sa radyo na alam niya na ang patungkol sa paparating na apocalypse. Nagreklamo naman ang lalaki at sinabi niya na napakarami naman nilang katanungan at napakakomplikado nitong ipaliwanag ngunit nasisigurado niya naman na lahat sila ay magugulat kapag nakita nila ito dahil maging siya ay hindi niya inaasahan ang kanyang nakita noong una niyang mapunta doon. Ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang mga kaibigan ay naatasan sa paghahanap ng lugar na malapit sa kanila upang makahanap ng mga survivor kaya naman sa araw na yun ay nagawa silang makita ng mga kawatan at hinuli sila. Tinanong niya naman si Huang Bam na kung kamusta naman ba ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Sagot naman ni Huang Bam na mga malnourished ang mga ito dahil nagutom sila sa matagal na panahon gayunpaman bagamat ay wala namang nasa panganib na mamamatay at iminungkahi niya naman sa lalaki na huwag na siyang masyadong mag-alala sabay tawa niya pa. Nakahinga naman ng malalim ang lalaki at agad niyang tinanong si Gujan kung ano nga ba ang nangyari at kung bakit nagkakaganoon ang batang yun dahil bigla na lang itong nagpalit anyo at pinatay ang isang tao at inatake niya ang kaibigan niya mismo kaya naman wala itong pinagkaiba sa mga halimaw. Wala namang naging tugon si Gujan. Sinabi naman ni Huang Bam na ito pala ang rason kung bakit abnormal ang pagaling ng mga sugat nito sapagkat napakabilis ng pagaling ng mga ito at ayon pa sa kanya na parang may bahagi siya ng katangian ng isang halimaw. Sinabi rin ni Manok na tama yun dahil naalala niya rin na nagawang maputol ang isang kamay nito ngunit sa huling pagkakita niya ng kamay ni Blue ay bumalik na ulit. Sinabi naman ng lalaki na nagpapasalamat siya sapagkat nagawa nitong mapatay ang mabangis na babaeng yun. Sa isip naman ni Gujan na si Blue raw ay parang hindi alam na may kakayahan nitong makapagpalit anyo sa pagiging halimaw. Nagsalita na naman ang lalaki at sinabi niya na hindi lamang yun dahil si Gujan din. Tinanong siya nito na kung ano ba ang pulang kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Sinagot naman ni Gujan ang kanyang katanungan at sinabi niya na ginagamit niya ang kanyang life force. Wala naman kay Eddie ideya ang lalaki at tinanong niya ito na kung ano ba ang life force. Hindi naman makapaniwala si Gujan dahil hindi alam ng lalaking ito ang patungkol dun, at kung hindi niya alam ang patungkol sa life force ay paano niya nilalabanan ang mga halimaw. Sinabi naman ng lalaki na kung ano ba ang tinutukoy niyang lalabanan ng mga halimaw sapagkat hindi nila naiisip na labanan ang mga halimaw. At dagdag niya pa na ang tanging ginawa lamang nila ay ang gumalaw ng tahimik nang sa gayon ay hindi nila magambala ang mga halimaw at silang lahat na nandito ay mga weird dahil sinusubukan nilang labanan ng mga halimaw. Inasar naman siya ni Manok na mga takot daw ang mga ito. Naalala naman ng lalaki na sinabi ni List sa kanila na ang mga halimaw ay mayroong mga kahinaan ngunit kahit na may kahinaan ang mga halimaw ay hindi niya pa rin gustong labanan ang mga ito. Kinumpirma naman ng babae na kung ang list ba na kanyang binanggit ay tinutukoy niya ang nasa istasyon ng radyo. Sagot naman ng lalaki na oo, at sinabi niya na dahil binanggit niya yun ay naalala niya naman na sinabi ni List noon na mayroong isang galaw na makakapatay sa halimaw sa isang iglap at napahawak naman siya sa kanyang mukha dahil nung makita niya daw silang lumalaban sa mga halimaw ay doon niya napatunayan na totoo ang sinabi ni List. Tinanong naman siya ni Gujan na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Tugon naman ng lalaki na wala naman dahil maiintindihan niya lamang kung ano ang kanyang ibig na sabihin kapag nakilala niya na si List. Nagsalita naman si Manok at sinabi niya na noong una niyang marinig ang salitang life force ay akala niya ay ito ang humihila sa kanyang dalawang binti at ang tinutukoy niya ay ang gravity. Nagsalita naman si Gujan at sinabi niya na mayroon na lamang biglang lumitaw na kakaibang planeta at napakaraming halimaw ang nagmula sa planetang yun. At ang planetang yun ay kinukumpleto ang ikot nito kagaya ng Earth sa loob ng 6 na araw at noong unang lumitaw daw ito ay nagpapalabas na ito ng mga hahalimaw. Napasabi na lang ang lalaking makapalang bigete na kung sa gayon ay mapupuno na ng halimaw ang buong mundo dahil sa walang tigil na pagpapalabas nito ng mga halimaw at nagtataka lang siya kung kailan pa ba titigil sa pagpapalabas ng halimaw ito.
Sumigaw naman na natataranta ang babae at napapatanong na kung bakit ba dito pa pinili ng mga halimaw na lumabas at sana kung noon pa lang ay nalaman nila ay sana ay nakapaghanda pa sila. Naaalala naman ng lalaking ito na kung nasaan na ba ang batang lalaki na nagpalit anyo sa pagiging isang halimaw. Sagot naman ni Gujan na naghihintay lamang ito sa isang saradong kwarto ngunit malayo at sinabi rin ng lalaking nakasalamin na sinabihan sila ni Blue na hindi na siya babalik sa kanilang base sapagkat nag-aalala raw ito na baka makasakit pa siya ng iba. Nagpasalamat naman ang lalaki sabay sabi niya na hindi sana siya pupunta dito sa kanilang base kung nandito ang batang iyon. Tinanong niya si Gujan na kung mayroon ba siyang nalalaman na kung ano patungkol sa batang iyon. Bahagyang nag-isip si Gujan at agad niyang sinabi na wala dahil hindi naman katagalan na sila ay nagkakilala. Bumalik naman ang eksena at dito tinitingnan nila ang bagong dating na lalaki na natutulog at sinabihan sila ni Gujan na panatilihin nilang sikreto ang patungkol kay Blue sapagkat hindi pa nila ito maaaring pagkatiwalaan at hindi pa nila alam kung saan at kung anong uri ng grupo ito nagmula at maaaring isang pag-arte lamang nila ito magpahanggang sa ngayon. Bumalik naman ang eksena at dito tinanong ng lalaking ito ang babaeng maikli ang buhok na kung may alam ba siya patungkol kay Blue. Nagdahilan naman na nagmamaang-maangan silang dalawa ni Manok at sinabi ng babaeng maikli ang buhok na wala rin siyang alam patungkol sa batang iyon sabay tawa niya ng pilit. Samantala si Manok naman ay tinatanong niya na kung sino ba si Blue. Sinabi naman ng lalaki na hindi talaga nila alam kung ano ang pagkakakilanlan nito kaya naman magpapakilala siya. Nagpakilala naman siya na siya si Wyman at iminungkahi niya na sana ay magkasundo sila hanggat siya ay nabubuhay. Subalit mayroon naman siyang napansin at agad niyang tinanong na mayroon siyang nararamdaman na may tao dito at nang marinig yun nilang lahat ay nagulat naman sila at ipinaliwanag ni Wyman na ang kanyang tinutukoy ay ang lalaking tumulong sa kanila na buhatin sila habang sila ay mga sugatan at wala man lang itong sinasabi na kahit na ano kaya siya nagtataka noong una itong nagboluntaryong tumulong at sa isip naman ni Gujan na kakaiba raw ang taong yun sapagkat nakikita niya ang life force ng iba na dumadaloy sa kanilang katawan ngunit hindi niya man lang makita ang life force na dumadaloy sa katawan ng misteryosong tao. Lumipat naman ang eksena kay Blue at nakayuko lamang ito at bigla siyang may napansin. At dito nasa harapan ni Blue ang misteryosong nilalang at tinanong siya ni Blue na kung sino ba siya at nang walang ano-ano'y hinawakan ng misteryosong tao ang kanyang hood at bigla niya itong tinanggal. Nakita niya ang itsura ng misteryosong tao at ito ay isang lalaki. Tinanong siya ni Blue na kung sino ba siya na mayroong pagkagulat sa kanyang mukha. Napangiti ang lalaki at nagsalita siya subalit hindi maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Tinanong siya ni Blue na kung ano ba ang kanyang sinasabi. Patuloy lamang sa pagsasalita ang lalaki ngunit hindi pa rin maintindihan ang kanyang sinasabi at parang masaya ito sa kanyang ikinikwento. Sumigaw naman si Blue at tinanong ito na kung ano ba ang kanyang sinasabi dahil hindi niya ito naiintindihan. Magsasalita pa sana ang lalaki subalit mayroon siyang napansin at agad niya na namang isinuot ang kanyang hood dahil dumating sina Huang Bam at ang nakasalamin. Nilapitan siya ng lalaking nakasalamin at sinabihan siya nito na nandito lang pala siya at hinahanap nila siya at tinanong niya ang mga ito na kung ano ba ang kanilang ginagawang dalawa dito. Nagtatakang tanong naman ni Blue sa kanila na kung ano ba ang nangyari kina Gujan, Manok at Haro. Ipinaliwanag naman ni Huang Bam na gising na sina Manok at Gujan subalit patuloy pa rin silang ginagamot at sa kabilang banda naman si Haro ay hindi pa nagigising, bagaman ay wala naman itong pinsala sa loob ng kanyang katawan at hindi naman malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Blue na dahil yun sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa oras na nagaganap yun ay wala siyang makita dahil ang kanyang kamalayan ay nababalutan. Ngunit noong unang nagkaroon siya ulit ng kamalayan ay nasa harapan niya na si Haro at nasisigurado niya naman na siya ang may gawa nun at aatakihin niya na sana si Haro kung hindi siya bumalik sa kanyang kamalayan. Ikwento niya naman na alam niya na ang pakiramdam na ang nagaganap at iyon ay ang nakakadiring pakiramdam sapagkat sinusubukan niyang patayin ang kahit sino at iyon ay ang pakiramdam ng matinding galit na may halong kasiyahan. Nag-aakma namang lumapit ang lalaking nakasalamin at bigla siyang sinigawan ni Blue na huwag siyang lalapit at parang takot na takot ito ngunit bigla siyang hinawakan ng lalaking nakasalamin sa braso at agad siya nitong sinabihan na pinagkakatiwalaan niya ito at nananalig siya sa kung anuman ang kanyang ipinapakita magpahanggang sa ngayon.
Nagsalita naman si Huang Bam na kapareho rin ang kanyang nararamdaman dahil nakita niya ito ng sarili niyang mga mata sapagkat ang kanyang ipinakitang lakas noong nagawa niyang makawala sa matindi niyang galit dahil mayroon siyang taglay na mabuting puso kaya hindi ito nagdalawang isip na tulungan ang iba kahit na nasasaktan na siya. Nang marinig yun ni Blue ay nagulat naman siya dahil hindi niya inaasahan na may tiwala ang mga ito sa kanya. Dagdag pa ni Huang Bam na hanggat mayroon siyang mabuting puso ay hindi niya iisipin na isang siyang halimaw dahil nakita niya rin ito sa kanyang mga mata na ang mga taong nagpapakita bilang tao subalit wala silang pinagkaiba sa mga halimaw na nasa labas. Naantig naman ang damdamin ni Blue dahil sa sinabi ni Huang Bam. Bigla namang dumating si Gujan at sinabi niya na hindi dahil isa talaga siyang halimaw at lumingon naman ang dalawa dahil sa hindi sila mapaniwala sa sinasabi ni Gujan. Dagdag pa ni Gujan na wala siyang pinagkaiba mula sa mga halimaw na nasa labas at kung mayroon man ay paano niya ito ipapaliwanag sapagkat inatake niya at kinain niya ang isang tao sa kanilang harapang lahat at wala siyang pinagkaiba sa babaeng yun dahil siya ay mas malala pa kumpara sa babaeng yun sapagkat siya ay isa talagang halimaw. Nagtatakang tanong naman ni Huang Bam sa kanya na kung bakit niya yan sinasabi lahat. Wala namang naging tugon si Gujan at napapikit na lamang siya dahil kumuha siya ng lakas ng loob sabay sabi niya kay Blue na bagamat ay kailangan nila siya, ang kanyang kapangyarihan at kaalaman at siya mismo ay tinulungan nila siyang mas maintindihan ang patungkol sa mga halimaw. Sinabi niya pa na hindi niya siya pinagkakatiwalaan subalit pinagkakatiwalaan niya ang posibilidad na kaya niyang magawa. Dumating din si Manok at pinagaan niya pang loob ni Blue at sinabi niya na huwag na siyang mag-alala sapagkat ang lalaki ay dumadating talaga ang pagkahalimaw kaya naman iminungkahi niya itong seryosohin at kinumpirma niya naman kay Gujan na kung tama ba siya. Bahagyang nagalit naman si Gujan at iminungkahi niya kay Manok na kalimutan niya na ang patungkol dun. Kinumpirma naman ni Manok na kung pupuntahan na ba nila kung saan man ang nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng radyo at kung sa gayon ay sa wakas ay makikita na rin nila kung sino ang taong yun, ang taong nagsabi na nakapaghanda na raw ito bago pa man dumating ang apocalypse kagaya ng sinabi ng ama ni Blue. Nanlaki naman ang kanilang mga mata dahil sa gulat. Ayon pa sa isipan ni Gujan na ang kanilang paghahanda ay tapos na sapagkat ang apocalypse ay hindi naman malayo sa kanila. Ayon naman kay Blue na kung makikita niya o makakausap ang taong yun ay baka mayroon siyang alam patungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina. Subalit naisip niya rin kung ano ba talaga ang totoo patungkol sa halimaw na nasa kanyang loob dahil hindi naman ito sinabi ng kanyang ama sa kanya subalit ayon pa sa kanya na hindi na mahalaga yun dahil sisiguraduhin niya ang hindi na yun mangyayari at hindi niya papayagan na mangyari yan ulit. Nagsalita naman ang halimaw na nasa kanyang loob na kung ganun ba at biglang lumabas ang halimaw sa pamamagitan ng kanyang tenga. Nang makita yun ng apat ay labis silang nagulat at natakot at maging ang misteryosong lalaki. Unti-unting sinasakop ang mukha ni Blue ng halimaw at maging ang kanyang braso. Naghanda naman si Gujan ng isang pag-atake subalit bigla siyang pinigilan ni Manok. Si Blue naman ay pilit niyang kinukuha ang mga laman ng halimaw sa kanya na unti-unting bumabalot sa buo niyang katawan at nagagawa niya itong makuha ngunit mabilis pa rin ang pagsakop ng halimaw sa buo niyang katawan at unti-unti na ngang natatabunan ang kanyang mata at maya-maya pa ay tuluyan na nga itong natabunan. Makalipas ang ilang saglit ay biglang nagulat si Blue sapagkat kinuha ni Manok ang nakaharang sa kanyang mata na halimaw at sinigawan niya ito na huwag siyang papayag na lamunin siya ulit ng halimaw kagaya ng dati. Nagmadali naman ang dalawa papunta kay Blue at tinulungan nila si Blue upang malampasan nito ang paglamo ng halimaw sa kanya. Ngunit habang nagaganap yun ay binubulungan naman siya ng halimaw sa kanyang loob na patayin niya ang lahat ng mga tao na nasa kanyang harapan at kainin ito. Isinigaw naman ni Blue na hindi siya papayag sapagkat ang lahat ng tao na nasa kanyang paligid ay sinusubukan siyang tulungan sa abot ng kanilang makakaya at hindi niya hahayaang masaktan ulit ang mga taong mahalaga sa kanya. Pinilit niya makawala sa pagkakahawak ng halimaw sa kanya sabay sabi niya na hindi niya alam kung sino ba talaga siya at nakawala na nga siya sa pagkakagapos ng halimaw sa kanya at isinigaw niya na hindi niya ito kilala ngunit hindi niya siya maaaring hayaan kung anuman ang kanyang gusto. Nakangiting sinabi ng halimaw sa kanya na iyan ang kanyang inaakala at nang marinig yun ni Blue ay labis siyang nagulat at hinuli siya ng halimaw sa pamamagitan ng kamay nito habang si Blue ay pilit niya pa ring pinipigilan ang paglamo ng halimaw sa kanyang loob.
Unti-unti nang sumasarado ang kanyang nakikita at nang tuluyan nang samarado ito ay umilo naman ang kanyang mata at nang makita nila yun ay labis naman silang nagulat at natarante sa takot. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.